Many people nowadays have too many reasons to be anxious, to worry, to fear, and to doubt. Kasi ba naman, sa pandemic tayo di ba? So, marami talagang pwedeng maging dahilan para tayo ay magkaroon ng kanya-kanya mga worries and fears. And today, we will see how these negativities in our lives can be dealt with. Paano ba natin to i-deal? So, we will venture into the awareness of God. Hello, I'm Gene Estrabo III. Ako po ang Senior Pastor ng UVCC Church. Welcome to Speak to Inspire, a podcast of the UVCC Church. Here, in our podcast, we will inspire you through God's Word towards a meaningful life. So, welcome to episode 9, Awareness of God. In this podcast, matutunan natin ang patungkol sa Diyos at ang kanyang life-changing na pag-ibig sa mga tao. Medyo sisilip tayo into why we need God in order to have a meaningful life. O nga naman, tingnan natin yung area na yun. Paano ba tayo magkakaroon ng meaningful life at ano ang kinalaman ng Diyos sa pagkakaroon ng makabuluhang pamumuhay? Kasi pangunahin po ito mga kapatid We will learn more how to fight anxiety with the awareness of God. And this awareness of God plays a key role. Naniniwala ba kayo doon? Awareness of God plays a key role. So if you're new in this podcast, please consider to follow and subscribe to Speak to Inspire. Okay, tayo ay nasa Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, at ang Speak to Inspire is also in Facebook and YouTube. So there are many ways para tayo ay ma-inspire. Now let me give you this new concept for today's episode. Awareness of God has a key role in the fight against anxiety. Maraming tao na anxious, worried, may mga takot. And of course, ang laban sa labas, yung laban sa pandemic outside, laban sa hirap ng buhay on the outside, ay laban din yan sa kalooban ng isang tao 'Di ba? Meron ding laban sa kalooban ng tao na kailangan nating i-consider. Oo, kasi alam niyo yun, kahit na example lang, pumunta ka sa office o galing ka sa trabaho o galing ka sa school or galing ka sa online na seminar mo or online schooling mo or whatever, online work mo, kahit na work from home, kahit na tapos na yung mga yon, something inside of you ay gumagana pa rin and it makes you sometimes and most of the times make you worry, magkaroon ka ng takot, magkaroon ka ng fear, magkaroon ka ng iba't ibang level ng pag-aalala. And sometimes, dahil sa husay natin mag-alala, lumalaki ang problema, naapektuhan ang mga relationship, naapektuhan kung paano tayo makitungo sa mga tao, at marami pang iba. At yung mga disorders na yun ay pwede pang mangyari. At problemadong tao. Okay? Lumalabas na problemado tayo sa mga iba't ibang pwedeng mangyari sa atin na hanggang kaloob-looban natin ay apektado. At nabanggit ko yan last episode about self-awareness. Minsan, pag hindi natin ma-define kung sino tayo, ano ang dapat natin gawin, ano ang mga priorities natin sa buhay, kung hindi natin natitingnan ang sarili natin sa kaloob-looban talaga, we will be affected in many ways compared to doon sa kung kilala natin kung sino tayo. Just go back to that episode para malaman nyo pa. Self-awareness po ang title nun. Moving forward, ang topic natin ngayon is about awareness of God. Sabi ko nga sa inyo kanina, awareness of God has a key role in the fight against anxiety at marami pang iba na mga problematic na mga situations. So what is awareness of God? Awareness of God is the acknowledgement of God's existence and His involvement in human welfare. Yung awareness of God ay yung alam mo, buhay ang Diyos, totoo siya at hindi siya yung alamat. Ang Diyos ay hindi alamat na parang nasa storybook na ang pangalan ay Bible na parang kung wala ka na magawa sa buhay at wala ka ng pag-asa, puntahan mo na lang ang Diyos. Okay? Na para bang last resort na ang Diyos. No, awareness of God deals away also with little things. At kasama doon ang anxiety, worries, and fears. Yung human wellness na tinatawag natin. Okay? Let me reiterate this.
Okay? Awareness of God has a key role in the fight against anxiety and many more. There is a huge connection, okay, listen here. There is a huge connection between human well-being, okay, ano human well-being? Stress-free, drug-free, anxiety-free, etc. There is a huge connection between human well-being and a person's increasing awareness of God. Pag mas lalo kang maging aware kung sino ang Diyos, ano ang kaya niyang gawin, at talagang ma-receive mo, matanggap mo everyday ang pag-ibig niya sa buhay mo, something happens. Great things happen. Amen? Let me share to you a simple illustration. Me, as a pastor, that's my vocation. I also counsel people. Marami ako kina-counseling ng mga tao, kabataan, couples, mga binata, mga dalaga, iba pa. Okay? And yung mga taong lumalapit sa akin, may mga dala-dala silang worries, fears, anxieties. At bilang pastor and a counselor, you need to listen closely. Kailangan mong pakinggan ang kanilang mga issues. Kailangan maging detalyado. Minsan depende sa openness nung kina-counsel mo. And in the long run, okay, even after ng isang araw na may ilan ang counseling, nagkakaroon ng parang na-transfer sa akin, and even to those who are pastors who are listening here, na-transfer sa atin yung worries, yung fears, yung anxieties ng mga tao. Dahil nararamdaman natin sila eh. It's not unusual mga kapatid kasi nararamdaman namin kayo. Okay? As a pastor, kung ikaw isa sa mga lumalapit sa akin, nararamdaman kita eh. At pinaparamdam ng Diyos sa akin yung nararamdaman mo sa kahit sa maliit na paraan. Of course, iba pa rin ang nararamdaman nung may katawan. Pero ganun pa man, hindi mawawala na nararamdaman natin, nararamdaman ng mga pastors, yung nararamdaman ng mga tao na kausap natin. So because of that, mga kapatid, because of that, nagkakaroon ng stress level din sa amin. Sabi nga ng survey na ang stress level ng isang minister, pastor, or counselor is the same as with medical practitioners. Oo, yung stress level ng work, kumbaga kung susukatin natin yung mga stress level ng mga iba't ibang klaseng trabaho, okay, ang stress level ng isang medical practitioner ay mataas. Diba? On call sila. Same with the pastors. So, bukod sa sarili naming mga battle against worries and anxieties bilang tao, yes, tao din po kami, natatanggap pa namin o nakikishare pa kami sa mga tao na merong ganito through counseling, through prayer, at iba pa. So, this is not so good. Okay? But, however, I have a good news. My awareness of God saves me every time. Every time na ako ay nakaka-counseling ng mga tao and I receive their burdens, fears, and worries, etc. After those counselings, mga kapatid, I go back to God at nililay down ko ito sa Diyos. Example na, Father, I pray for this person. Ikaw bahala na po sa kanya anxiety and fear. Hindi ko man kayang kunin lahat, pero Lord, ikaw magpagaan sa kanya ng kanyang sitwasyon. At idadagdag ko yung sarili ko dito mga kapatid. Again, in prayer, sasabihin ko, Father, yung mga anxieties, worries, and fears na naramdaman ko, ibinibigay ko rin po ito sa iyo. Hindi ko ito kaya, including my worries and fears, sa iyo ko ito ibinibigay. Just like that, mga kapatid. And I survived more than 30 years of ministry doing that. At hindi lang survive, kundi talagang mas nakakapag-serve pa. Maraming stressors, maraming factors na pwede ka maging stressful, mga kapatid. Pag nag-drive ka, pagka ikaw ay pumupunta sa mall, at ngayong may pandemic, di ba? Pag may mga tao na hindi aware sa kanilang ginagawa, nakaka-stress din. Di ba? Pagka wala masyadong social distancing, kapag ikaw ay nasa mall or something like that, nakaka-worry yun. At yung ekonomiya, apektado tayo dahil sa pandemic and everything else. Meron tayong mga inaasahan na hindi pa dumarating para to save us from our bills at lahat-lahat. Di ba? And sometimes, because of
lack of awareness of God or less awareness of God sa araw na iyon, sometimes we bulldozer people with our emotions unknowingly kasi hindi natin naibigay sa Diyos yung mga hugot, yung mga stress natin. Gets niyo ako mga kapatid? Again, ulitin ko. Awareness of God plays a key role in the fight against anxiety, worry, stress, etc. Awareness of God can save our relationships sa family, sa church, at sa lahat-lahat. So, before we proceed, let me ask you, aware ka ba sa iyong pangkasalukuyan na sitwasyon? Kaya mo bang pangalanan ng sitwasyon mo? I mean, pwede mo bang sabihin na nagwo-worry ako dahil yung pag-aaral ng anak ko? Halimbawa lang, nagwo-worry ako kasi hindi kami nagkakausap ng misis ko or magkagalit kami. I mean, kaya mo bang pangalanan ang problema mo? Yung kasalanan mo sa buhay, kaya mo bang pangalanan? Yung mga pagkakamali mo, ay mali ako sa pagsalita kanina, mali ako sa inisip ko, mali ako sa sinabi ko. Kaya mo bang pangalanan? If yes, that's good. If not, let me help you. Pangalawang tanong, are you aware of God? Kaya mo bang i-describe kung sino ang Diyos? I mean, are you able to describe His character as a loving God? Kaya mo bang i-describe kung sino ang Diyos sa buhay mo? Sa paligid natin, in the midst ng pandemic na to, sino ang Diyos pa rin sa'yo? Pwede mo pa rin masabihin na hindi ako pinapabayaan ng Diyos, hindi ako iiwan ng Diyos. Sa mga stress na naramdaman ko, sa mga hugot na meron ako, sa mga anxieties na meron ako, buhay ang Diyos at kaya niya akong iligtas. Are you that aware? Ano ang level ng awareness mo sa Diyos? It matters mga kapatid. It matters. Wrong awareness of God. There is a problem if we have a wrong awareness of God. Kapag kilala natin ang Diyos na okay, ang Diyos ay nasa outer space, parang astronaut, wala siyang pakialam sa atin. That kind of awareness of God will not help you. Isa pa, ang awareness mo sa Diyos ay parang lolo siya, na kahit kung ikaw ay apo, kahit anong hingin mo sa lolo mo, ibibigay niya sa'yo kasi apo ka at di ka matanggihan ng lolo mo. Ganun ba ang tingin mo sa Diyos? Na parang lolo na pag humingi ka, talagang kailangan niyang ibigay? Then, that's another wrong awareness of God. Another wrong awareness of God ay parang titingnan natin siya na para bang si Rambo na talagang tad-tad ng mga armas at may mga bala pa sa dibdib na anytime na magkamali ka, yari ka. Talagang papaulanan ka ng bala, paplano ka ng disabog na baril at iba pa. Those three are wrong awareness of God. It's either na tingin mo ang Diyos na magagalitin, Rambo style, o titingnan mo ang Diyos na astronaut, walang pakialam, ang layo niya O kaya titingnan natin siya na lolo na talaga nangungunsinti. Those three are wrong awareness of God. Now, what is the right awareness of God? At paano mo ito i-increase? Sa Bible, merong story na tungkol sa isang mayamang hangal. At talagang ang story na to ay tungkol sa pagkamal niya ng kayamanan. Let me share it to you ng maiksi-maiksi lang. May isang mama na nagsabi na, uy, marami akong naani na mga trigo. Sobrang yaman ko na. Okay? Sobrang yaman ko na. At ang sabi niya, nako, ang gagawin ko na lang ay ganito. Magpapatayo ako ng mas malaking kamalig and then, ang gagawin ko na lamang, magsaya, kumain, at uminom. At natapos yung pagsasalita niya na walang na-mention patungkol sa Diyos. Ang sabi niya sa sarili niya, my friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy, drink, eat, and be merry. There was no mention of God. This person is battling against greediness. Oo. Feeling niya, wala na akong stress kasi ako'y mayaman na. Okay? So, ang gagawin ko para malabanan ko ang stress at di na ako magka-stress, iinom na lang ako, easy lang, relax, kumbaga. Okay? Cool, man. Eat, drink, and be merry. Yun ang sinabi niya lang. Thinking he will not encounter worry dahil sa kanyang kayamanan. But the problem there is greediness. And there is no awareness of God. Ang sabi lang ng Diyos, you fool, you will die this very night. Then who will get everything you worked for? Brethren, in fairness, masipag tong mama na to. Talagang umani siya, nagtrabaho siya, at talagang nakuha niya ang dapat niya makuha. At dumating siya sa punto na worry-free, stress-free na siya daw.
Pero that very night, nag-comment ang Diyos, you will die tonight. Who will get everything you worked for? Why? Because there's no mention of God. Brethren, listen here. In our lives, we can have the wrong awareness of God. Okay? And worst, no awareness of God. Walang awareness sa Diyos ni konti. And that's a major problem, mga kapatid. You see, minsan may mga way tayo para matanggal ang stress natin. Binibigyan natin ng comfort, ang sarili natin, comfort food, comfort Netflix, okay? At lahat ng iba pa mga pang-iwas stress. Watch a movie, go somewhere, gala dito, gala doon. At meron pang ibang mga bagay na parang iniisip natin na ito ang pangtanggal ng stress, ito ang pangtanggal ng anxiety, ito ang pangtanggal ng problema ko. Or we burst our emotions. Lalabas tayo talagang galit at talagang punong-puno ng hatred or to the extreme, yun nga, hatred na. Or to the other extreme naman, mananahimik na lang at talagang wala lang, magmumukmuk. Those are different stress relievers. Burst of emotions o kaya sobrang manahimik. Those things cannot help us to fight stress, anxiety, worries, and fears. Yun ay show of power, extreme power, and then show of weakness na parehong extreme. We need to place ourselves in the middle. Because in the middle, especially kapag stretch mo siya upward, we can go beyond our limitations as human beings and we become aware that there is a God who loves us. Brethren, listen here. Ang gusto ng Diyos, you will be stress-free. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay maging better version of yourself. You are blessed to be a blessing, kapatid. Hindi ka nilikha ng Diyos para magkamal ng stress. Kung mayroon mang ganon. Ang gusto ng Diyos, you live happier. Life that is full, ang sabi nga ng Bible. There's no better way than to be aware of God. There's no better way, mga kapatid, to be stress-free and anxiety-free than to be aware of God. Kailangan may awareness ka sa Diyos. Yes, in a way, psychology can help, psychiatry can help. Pero let me tell you the greatest factor to help us in all our disorders and all our anxieties and fears. God. It's God. Yes, mga kapatid. Ang Diyos ang pwedeng tumugon sa pinakamalalim mong pangangailangan. I'm not talking here about religion. Hindi ko sinasabi na mag-pray ka araw-araw at ubusin mo ang time mo sa pananalangin at wala ka nang gawin. Okay? That's religiosity. Okay? What I'm trying to say is this. You need to be rich towards God. Let me read that verse sa inyong lahat, mga kapatid. Ang sabi ni Christ, against greediness and no awareness of God is this. So is the one who lays up treasure for himself and is not rich towards God. Okay, may binanggit doon. Rich towards self, rich in this world, versus rich towards God. Okay? So pwede pala na mayaman ka dito sa mundo pero hindi ka mayaman sa Diyos. Okay? Simply put, ang rich towards God, mga kapatid, ay yung relationship mo sa Diyos ay maayos. Yung vertical relationship mo sa Diyos ay maayos. And it goes with, di ba? It goes with being stress-free. Okay? Hindi ko sinasabi hindi tayo dapat maging mayaman sa mundo na to. 'Di ba? Kung babalikan natin yung story ng mama na umani ng marami at siya ay naging mayaman, walang masama doon eh. Okay? And it's good. Masipag siya, matyaga siya, matalino siya, business-minded siya. But the problem there, mga kapatid, at the start ng story, yung sinabi ni Christ na beware of greediness. Okay? Mga kapatid, mga UVCC, relatives and friends, listen here. Ingatan natin ang sarili natin against greediness. It will add to your anxieties, worries, and fears. And then, ang sabi ng Diyos sa mama na yon. Ang sabi pala nung mama muna, sabi niya, kaibigan, relax na, mayaman ka na. So, ang gagawin natin, kakain, iinom, at magsasaya.
What was God's comment, mga kapatid? Ang sabi ni Jesus Christ, "You fool, this very night, your life will be taken from you." Sino makikinabang ng pinaghirapan mo? You see, why did that happen? Because there was greediness and there was no awareness of God. Okay? Pero dito sa Pilipinas at sa mga Pilipino, even those Filipinos abroad na nakikinig sa podcast na to, alam natin, tayo ay mga reliyosong mga tao. Aware tayo sa Diyos. Pero ang question ko ngayon, baka mali ang awareness mo sa Diyos. Baka kailangan mo i-check sa Bible. Ang sabi ng Bible ay, without faith, it is impossible to please God. For whoever comes to Him must believe that He exists, buhay ang Diyos, at nagre-reward siya to those who seek Him. So, let me tell you mga kapatid ng solution, how to be rich towards God. Una, know God through the Bible. Wala ang Diyos na physical dito sa atin, but God left us His Word. There are lots of stories in the Bible para makilala mo ang Diyos. So read your Bible. Pangalawa, develop a healthy relationship with God. If you want to be rich towards God, develop a relationship with God. Yung relationship na parang kinakausap mo, okay? Nalabas mo sa Kanya yung galit mo, yung tampo mo, yung kausapin mo ang Diyos. And in this podcast, dito sa Speak to Inspire, you will know more about that. Listen to worship songs. Diba? Listen to good preachings. Basahin mo ang Bible mo. Yan ay nakaka-develop ng healthy relationship with God. Join a small group. Okay? Join a fellowship. Join a church. Talk with brethren. Yun yung mga ilan sa mga solution to know God through healthy relationships. At ito pa, lastly, receive God's love increasingly and give God's love increasingly. Kapag ikaw ay tumatanggap ng pag-ibig ng Diyos, ibigay mo ang pag-ibig ng Diyos. Kailangan yung tinatanggap mong pag-ibig ng Diyos ay higit pa sa kailangan mo para meron kang ibigay. You are blessed with the love of God so you can bless other people with the love of God. So once again, awareness of God plays a key role in your fight against anxiety, fears, and worries. Thank you for listening. This has been Gene Estrabon. I'm the Senior Pastor of the VCC Church. God bless you.